po, everybody. I bring the net picture ko na din. 552 something po. Ang naging problema ko po doon sa daycare ko po ay yung pong upuan na na siya, medyo luma na po siya. Hindi na kaya upuan po ng mga bata. Request po ako kay chairman, pwede pong papalitan po natin ibang upuan. Tapos po dito sa CR po, problema ko rin po dito yung basam po ng mga ng mga bata. Tapos yung gripo niya po, sira po yung gripo ng ayan po. Ito po, hindi po na namin sira na po. Tsaka po yung, wala po siyang yung tawag po, sinabi din na rin po ma-flash. Kasi po sa dami po na akan gumagamit, bumibigay na rin po. Okay lang po. Okay po, good morning po. Dito po kami sa Barangay 552, Sumpiti po, District 4. Ako po si Aurora D. Ababat, ang treasurer po ng Barangay 552. Ang aking chairman po, si Edgar Talop. At ang problema po rito ay ang aming kapaligiran. Kasi po, pag meron pong okasyon o may event po, ang problema namin ay paano po, wala kaming paliguran sa paligid. Yun po ang number one po problema sa barangay. Sana nga po kung magkakaroon kami. Dati na pong meron, kaya lang po natanggal dahil nangamoy, wala nagbubuhos. So, inalis nung sa tabi ng bahay na napapanghihan. Kaya so ngayon, yun ngayon ang problema namin kung saan-saan na lang po umiihi ang aming mga constituents, lalo pag may events. Diba po? Kaya yun lang po ang namin, problema. Number one problema. Salamat po. Magandang araw po. Ako po si Edgar Talov, ang chairman ng Barangay 552. Dito pa sa lugar namin, ang mga pangunahing concerns po, una po ay medical. Sa medical po, ang mga senior citizens po, nung inasyong ko po ang role na ito, marami po ang hindi nakakapagpa-check up consistently, plus hindi pa po sila nakakainom ng mga maintenance medicines nila. So yun po yung una. Marami rin, mataas din po ang rate ng undernutrition dito at meron kaming 2 malnutrition. So yun po ang unang gusto namin talaga i-address, no? So, ang ginawa po ng barangay, nagko-conduct po kami ng at least 2 medical missions per year at nagbibigay po tayo ng mga libreng medisina at vitamina dito sa barangay. Kaya kailangan ko naman po ng tulong para consistently magawa ang mga medical missions. Kailangan po talaga ng tulong ng NGO, ng mga non-government organizations, tulad po ng Rotary Club, tulad po ng Red Cross. Kaya po, lumalapit po kami sa kanila para po mapatupad namin itong mga programang inilatag namin. Okay? Pangalawa po ay kabuhayan, no? Marami po sa amin dito ang either walang trabaho, unemployed, o kaya po underemployed, no? Mababa ang kinikita nila kesa sa pangangailangan nila. So, yun po ang hopefully may address din namin dito sa tulong po ng Go Negosyo, SP Corp, ng Rotary Club. So, yun din po ang kailangan. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Ako po pala si Kagawad Derma Cortel ng Barangay 552. Ang committee ko ay Clean and Green para sa amin na sasakupang barangay. Una po, ang problema namin ay ang pagtatanim. Na kulang kami sa aming lupa at pwesto na para pagtaniman ng mga halaman o mga gulay man lang na pwedeng pakinabangan namin kapag ito ay dumami o tumubo para sa amin nasasakupang barangay. Ito ay pwede rin namin ipamahagi sa aming mga nasasakupan. Lalo na po yung mga gulay na sa mahal ng bilihin ay pwede naman gawin nilang alternatibo para sa kanilang
panandali ang paggastos para sa kanila. Ito po ay ang problema pa rin namin, ang isa sa amin ay yung paano kami makapagtatanim at paano ang pamamaraan na gagawin namin. Halimbawa, sa isang drum na aming nakita doon sa Antipolo Rizal, na kung paano nila ginagawa ang pagtatanim ay sana magaya namin yun. At ito ay yung inuukit-ukit ang isang drum na parang magkaroon ng isang espasyo na parang matamnan. Parang mahirap gawin. Pero gagawin din namin habang kaya namin. Yun lang ang gusto namin mangyari ay makapagtanim talaga kami sa aming barangay. At saka sa bagay na aming kakayanin. Ito ay pamamaraan namin para sa pagtulong na rin sa aming mga constituents. Kung ito ay lumago o dumami, lahat naman sila ay makikinabang. Hindi lang kami. Silang lahat po ay makikinabang. Gandang umaga po. Ako po si Lala Nanyola Talob. Ako po ay isa sa mga volunteer workers para po dito sa urban farming ng Barangay 552. Ito po yung mga naitanim na namin. Actually, second batch na po ito. Ito po ay mga okra. No? Kung titingnan, tsaka nandun po yung mais pero ililipat po yan. Ang problema po kasi namin dito, konti lang po yung pagkukuhanan namin ng lupa. Kasi wala na pong bakanting lote dito, puro may bahay na, puro sementado na. So wala kaming source na pagkukuhanan ng lupa. Bumibili pa kami. Medyo may kamahalan po. So yun po yung kailangan namin ng source, ng resource para magkaroon kami ng mas maraming lupa. Kasi kung titingnan nyo nga po, bitin pa yung lupa dito, kaya lang kailangan na namin spread out. Yung isa pa po yung pagbili ng mga malalaking lagayan ng halaman para makapagpalago kami ng mas matataas na halaman na fruit bearing, no? At na maaari na ring gamiting dekorasyon pagdating ng Pasko. Kaya maganda po sana yung medyo malaki-laki na na lagayan, hindi lang yung ordinaryong paso. Yung ganito naman po kasi marami na po kaming nare-recycle mula sa basura ng mga pinaggamitan ng mineral water. Yun. So hopefully po maging successful po lahat ng aming mga itinanim para madagdagan yung pwede naming makain dito sa barangay namin. Magandang araw po. Ako po si Kagawad Fernantan. Ako po yung may hawak ng Peace and Order Committee dito sa aming barangay, 552. So far po, ang mga kailangan namin sa mga tanod ay uniform, flashlight, para ma-distinguish sila na pag oras ng duty nila, madali silang makikilala ng mga constituents, tsaka kung sino po yung mga concern sa barangay. Ako po, kapalitan ko sa pag-duty yung aking ECO. Every other day po, ang pag-duty ko rito sa barangay sa gabi. Tapos pagka Sunday po, ako naman po yung officer of the day. So far po, yung marami na rin po kami mga kaso na mga na-solve dito, kagaya ng minsan mga nawawalan cellphone, yung mga nag-aaway. Tsaka, yun po kung pwede rin pag-issuean sila ng panibago yung baton kasi minsan kulang na rin sa baton eh. Yung mga pito, minsan hindi naman nila dinadala yung pito. May radyo naman na sila eh. Kompleto naman yung radyo nila. Tapos naka-monitor naman tayo lagi sa CCTV. Kompleto na yung CCTV natin. Halos lahat ng anggulo na monitor na. So far, so good naman po. Yung ng mga tanod. Tsaka yung cooperation po ng mga residente. Madali naman po nila kaming malapitan pagka oras na nangailangan sila ng mga tanod po. Yun lang po. Maraming salamat po.